Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos at tayo ngayon ay muling dinakong niya dito sa kanyang bahay panambahan upang muli nating sabahin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya lahat tayo ay tumayo, ideklara natin kung gaano mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Truly the Lord our God deserves our worship. Siya ay napakabuti sa ating mga buhay. He is good. Amen po ba? God is good all the time. And all the time, God is good. Truly, the Lord, our God, is worthy of our praises. Kaya sa oras na ito, ibigay natin yung pinakamainam natin na pagpupuri sa Panginoon. Siya ay nandito sa oras na ngayon. Sa oras na ito, nakikinig sa bawat kataga na ating bibigkasin upang siya ay ating purihin. Kaya marapat lamang na purihin natin ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Yes, Lord, salamat o Diyos. Thank you, Lord Jesus. Let us feel the presence of the Lord. Damhin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, yes, Lord, hallelujah. We worship you, God. We glorify your name, O God. Purihin ka, O Diyos. Now reveal
Panginoon, sa ang Diyos sa umaga nito, Panginoon. Sambahin ka. Purihin ka, Panginoon. Salamat, O God. Maghari, O God, ang presensya mo, O God, sa lugar na ito, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay mamuspos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Napakabuti mo, O God, sa amin. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa bawat opportunity, Panginoon, na ikay mapurihan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na lagi mo pinagkakalob sa amin. Salamat, Panginoon, na lagi ka kapat sa kabila ng aming pagkukulang, O God. Salamat, Panginoon, na lagi kang andyan, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdadaan ng problema, O God. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay, O God. Lord, sa amin na ito, Panginoon, puspusin mo, O God, ang mga anak mo na magpupuri, magpapasalamat, Panginoon, sa inyo, sa lugar
Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay napagpala ng presensya ng Panginoon. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya patuloy tayong sasamba sa Panginoon at magpapasalamat sa Kanya sa mga ginawa niya sa ating mga buhay. Sino po yung nais sino po yung nais magbigay ng pasasalamat? Kung sino po yung may natatanging pasasalamat sa Panginoon sa mga patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sa kabutihan niya sa atin. God is good sa ating mga buhay. Kaya, marapat lamang na hindi po tayo matakot na ipahayag ito at ipagsabi kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay at kung paano siya patuloy na kumikilos. Amen. Sino po? Guys? Sister Janet daw, may natatanging pasasalamat at totoo para sa Panginoon. Hindi ko na patutuan sa prayer meeting pero sabi ni Brother, patutunan ito dahil kamangha-mangha yung ginawa ni Lord. Nung kung si Janelle ay parang maghiwalay kami ng church tapos gusto niya na talagang mag-honor kasi ever since po nang elementary siya, with honor siya. Tapos nung grade 9 siya, yung parang isang tempo na lang din niya pa nakukuha. Pero isa lang po ang sinabi ko sa kanya na mag-obey siya sa mga magulang niya and then unahin niya si Lord. First grading, second grading, and third grading, 1 point something na lang kasi na hindi po pataas po yung grades. And then, 5 lang po silang napili. Nakapasok siya sa honor student for grading. Biruin niyo po sa powerful ni Lord sa panalangin ko po para i-bless siya. Nahihila niya po yung tatlong gradings. And then, papasalamat po ako kay Lord kasi kasama na natin hindi siya nag-charge, nag-obey siya sa amin. Tapos po yung ano man ang nawala sa scholarship niya, pinalitan naman ni Lord. Tapos po, nung nagpapasalamat din po kami nung nag-tour po kami sa Iloilo, na hindi kami pinabayan. Iloilo? Ilocos! Ay, natulog ako. Ilo-ilo ka na pala. Yung po, kasi po yung nangyari po doon, kahit malayo po yung biyahe ko na. Ako, hindi Iloilo, baka may ilo. Lahilo. Ilocos nga po pala. And then, tapos po yung ginawa ni Lord na kahit po nanakit yung bato ka sa sobrang pagod. Kaya nag-pray ako kay Lord na iuwi niya po ako safe. And then sa lahat ng pinuntahan po namin ay pinagpala naman po kami, nilip po kami ng tulugan at pagkain. And then lalo pa kung sina Ate Jenny at Kuya Albert, dinabayan din kami sa panggastos na papunta doon. Praise God po, no? Kumikilos po talaga si Lord at nagpapasalamat din po ako na ginamit kami ni hindi po namin expect na kami rin makakasali sa backup singer. Talagang yung plano ni Lord mas mabuti kapag po laging inuuna po natin siya. To God be the glory po sa kanya po kapoy. Amen. Tunay nga po na nakakabuti ng Panginoon. Pag inuuna natin ang Panginoon sa buhay natin, lahat ay ibibigay niya lahat ng mga pangangailangan. Sabi nga po doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kasama na po yan yung pagiging honor ni Janelle sa kanyang klase. Kaya kung patuloy natin sasaliksikin ang presensya ng Panginoon, magiging mabuti po siya sa atin. As si Sister Janelle, mag-ano rin po, mag-testify ng kabutihan. Jacket na. Mga sandali ko. Good morning po kaya kayo man. Pwede ko lang pong i-share yung journey ko. Gusto ko lang pong i-share yung journey ko sa pag-aaral.
salamat kay Lord. Second, to my parents. Kasi po, first, second, third, and fourth, hindi po talaga umabot yung grade ko. Pero first quarter pa lang po, nag-expect na po talaga ako kasi alam ko po na ginawa ko yung best ko and buong quarter po is nagiging leader ako, never po ako naging member. Pero nung first quarter po, hindi po kinaya, 89 point something lang po siya. Tapos second quarter, same din po, tsaka third. Pero hindi ko po talaga expect, may sinabi po nun si Ate Danica, sabi niya, kung para sa yan, ibibigay talaga sa ni Lord yan. So, yung fourth quarter po, sabi ko sa advisor ko, chinat ko po siya kasi stress po na ako, sabi ko. Ba't mo, stress ka? Kasi po gusto ko po talaga makuha yun. Gusto ko ma-proud yung parents ko kasi ano po yung sasabihin ng ibang tao, di ba? Siyempre masakit po sa akin. Simula dati ko may honor ako tapos hindi ko po ba kayang kunin yun. Sabi po ni Ate Danica sa akin, kung para sa yan, ibibigay talaga sa yan ni Lord. Tapos yung advisor ko po, nung chinat ko siya, sabi niya, huwag daw po akong papastress, sabi niya, kaya mo yan, sabi niya gano'n. Tapos naniwala po ako. Sabi ko, dahil hindi na po na ako naniniwala sa sarili ko nung periodical fourth quarter. Hindi na po ako nag-review pero yung mga score ko nasa 40 pataas po. Mga mali ko na lang, 2, 4, gano'n na lang po. Tapos nung i-announce na po yung with honors, nagulat po kasi kasali pa rin po kahit hindi ko po nakuha yung first, second, and third. Kaya thank you po kay Lord. Tapos ngayon po, nagpapasalamat po sa parents ko kasi sobrang supportive po nila kahit nasa Ilocos po sila that time yung lola ko po yung kasama ko sa stage. Thank you po kay Lord. Kaya Abraham, wala yung kasama. Praise God. Kaya lahat po ay kaya gawin ng Panginoon. Wala pong imposible. Imagine, kung titingnan mo yung first, second, and third grading, kung medyo mahirap ng hatakin. Pero yun ay nangyari dahil sa kabutihan ng Panginoon. Dahil nakikita ng Panginoon yung puso natin, kung ano yung dinidesire ng puso natin. Kaya madali para sa Kanya nagagawin kung ano yung nilalaman ng dinidesire ng ating mga puso. Kung tayo patuloy na susunod sa kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. May nais pa po bang magpasalamat sa Panginoon? Kung wala na yung ating mga gawain, tuloy-tuloy pa rin. Every Wednesday po, meron kaming prayer meeting at 4 o'clock. Usually, minsan ginagawa po yan sa karamihan pala lately sa Tokwin na ginagawa. So, pero yung venue minsan ina-announce po namin dun sa GC kung dito sa Mangkachan or dun sa Tokwin ginagawa. And hopefully, ang bawat isa ay makadalo sa ating mga prayer meeting. Dahil ito ay nagbibigay kalakasan sa ating spiritual at mas lalo tayong nalalapit sa Panginoon at natututo sa kanyang mga salita. Dahil may mga po dito, may mga interactions, may mga sharing ng mga everyday lives natin. Kaya maganda na nakakadalo tayo sa prayer meeting kasi hindi lamang po ito prayer meeting, parang Bible study na rin. Kaya hopefully makadalo po yung bawat isa. And every Saturday, usually po Saturday, pero this in-announce po namin Friday, and this week din po, Friday din po yung ating practice. So, natin na every Friday na kasi medyo naghihirapan po pag Saturday, pagod na yung mga sa music, yung sa instrument, tapos kinabukasan, magaan pa. So, parang sagad na yung katawan. So, yung practice natin, gagawin natin every Friday. Pero kung may mga suggestions po kayo, open po tayo. Biyernes na lang. Ha? Biyernes nga. Sige. Biyernes na lang, no? Friday na Friday, Biyernes na lang. Amen. At yung kung yung nais magpagamit sa Panginoon, kahit hindi po sila naka-assign, kung gusto nyong magpagamit sa Panginoon, welcome na welcome po kayo para sa music ministry. Nangangailangan po ang church natin ng mga true worshipers na who will worship God in spirit and in truth.
Minsan kasi yung mga may edad na, kami na matatanda na, minsan hindi na kami makagalaw masyado. Kaya kailangan natin Tama ng po mga yun. youth na willing magpagamit para sa Panginoon, para magamit sa ating praise and worship. Amen. At ngayon po, tinatawagan ko na po si Sister Jenny para sa ating offering prayer. Tuloy po tayo po. Lord, salamat. Salamat po, Lord, sa inyong mga biyaya at patnubay na ibinibigay niyo po sa amin, Lord. Lagi po kami hindi nagkukulang. Alam namin, Lord, at lahat ng aming pangangailangan, Lord, ay naabutan niyo. Kaya, Lord, ang mga pasasalamat namin sa inyo at pagpupuri, Lord, ay kulang pa, hindi po sapat sa inyong binibigay sa amin. Salamat, Lord. Kaya, Lord, dinadalangin ko din po ang aming mga kapatid na wala pa dito, Lord, na kuskusan niyo po sila at buksan ng puso at espiritual upang ito ay magpatuloy na sa inyo, Lord, na lumakad na papunta sa inyo. Alam namin, Lord, tinapos niyo na ang lahat. Kaya kayo po, ang lahat-lahat ng ito ay kami ay nagpupuri at kayo tinataas, Lord. Salamat, Lord. Salamat din sa buhay ng aming pastora, Lord, na lagi niyong ginagabayan, binibigay ng wisdom upang kami turuan, upang mapalapit kami sa inyo, Lord. Salamat po. Kayo po'y tunay na dakila, Lord. Lord, andito po kami sa aming tithes and offering, Lord, na alam ko, Lord, lahat ng ito ay binibigay niyo ang aming pangangailangan. Kaya, sapat lamang po na ibalik namin sa inyo ang aming pagmamahal upang ito makita niyo kung gaano kami nagmamahal sa inyo, Lord. Kaya, Lord, dinadalangin ko po ang mga tithes and offering, Lord, na ito po ay magamit lamang, Lord, sa ikabubuti at ikalalago ng aming panambahan. Kaya alam namin, Lord, na binibigay niyo po sa amin ang iyong pagmamahal ng siksik, liglig at umaapaw, Lord. Kaya kayo po'y mapurian, mapasalamatan. Kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo. Tubang namin sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sorry po. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Praise you, Jesus. You adore you, Lord. April 19, ang bilis, no? Pero pakiramdam ko lalo ako bumabata. Amen. Praise the Lord. Sana Lord, bata. Sana all. So yung topic ko natin today, meron siyang question mark. Yung maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang mananampalataya? Parang may kulang doon. Dapat maaari bang mawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya? Kasi hindi tayo titanungin, mananampalataya. Marami na mananampalataya, pero dahil hindi nila nasumpungan ang pinakatunay ng ebanghelyo, so may question. Kaya sila nagtatanong, wala silang, hindi nila dama sa sarili din nila kung sila ba ay ligtas na. Kaya ating pagbulayan ito, ang kaligtasan ba ng tunay na mananampalataya ay mawawala? Anong sagot? Hindi. Hindi tayo, di ba? Pero pagbulayan natin ito ngayon kasi ito yung topic na masasabi ko talaga na medyo controversial siya.
At sa buong mundo ito, nakikita mo sa mga media, nakakaroon ng pagtatalo. Kapwa nanampalataya kay Jesus ay nakakaroon ng pagtatalo tungkol dito. Subalit tayo ay hindi natin nais maging bahagi sa pagtatalo. Ngayon, kaya manalangin tayo at hayaan natin turuan tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah, Father, we come in your presence, giving glory, giving honor. Sa naman sa panibagong araw, April 19, year 2026, kami naman po, Lord, ay pinakpala mo na magkasama-sama upang sambahin, purihin ka at pagbulayan ang katotohanan ng iyong mga salita sa Biblia, sa iyong kasulatan, at ang hinahangad namin, gawin namin ang lahat not by our own might and power, but by thy Spirit, Lord. Kayo po ang magturo, kayo rin po ang magbukas ng unawa ng bawat isa sa amin. Nakasalalay po sa inyo, Panginoon, ang aming buhay. Kami po ay nagtitiwala sa inyong mga pangako sa amin na hindi nyo kami pabayaan, hindi nyo kami iwanan, at hindi nyo nais kami ay mapahamak. Kaya Lord, yan po ang pinangahawakan namin. Nagyan mo kami nabubuhay pa sa sanlibutan. Kami nailigtas mo, nangangahulugan lamang meron pa kami layunin. At Lord, sa pamamagitan ng Espiritu mo, tatahakin namin ay katotohanan sa pamamagitan ng pagtuturo mo sa amin. Inaalis namin, Lord, yung mga hadlang ng kaaway sa oras na ito, lalo na we cover this place with your blood, and you cover me, O Lord. I spread your word, and let your truth set us free. In Christ Jesus' name, amen. Sabi ko nga, so hindi natin gusto na maging bagi tayo doon sa pagtatalo ng karamihan. Kaya tutok tayo sa kasulatan o sa Biblia kung saan pinagmulan ng katotohanan, at syempre magpaturo tayo sa banal na Espiritu at hingin natin na buksan niya ang ating spiritual na unawa, at sundin din natin ang mga payo ng mga nauna sa atin, ang mga early church believer. Sapagkat ang buhay ng tunay na manampalataya, sila yun. At namatay at nagtagumpay nila, pinaglaban nila ang kanilang pananampalataya kay Jesus. At ang kanilang buhay patotoo ay nagsilbing bahagi sa Biblia at naging guide. At ito rin ay naging babala sa atin. At sa araw na ito, bigyan din natin ng common senses sa mga katotohanan na matutunan natin. Okay ba sa atin yun? Amen. Kasi sa katotohanan noon pa man, hanggang sa kasulukuyan ay may mga maling katuruan na kasi. Kaya sabi nga ni, katulad ni Apostol 1, sa unang 1 chapter 2, verse 26 hanggang 27, kung ating babasahin yan, ang verse 26, sinasabi sa atin na babala. Ibig sabihin, may nangyayari talagang pangliligaw na gaganap. Subalit nagbigay siya ng katiyakan, sabi niya, gayon pa man, kaya kailangan natin, dahil pinakalot na sa atin ni Kristo yung Espiritu, at nanatili ito sa atin, so kung meron lang tayong kailangan na magturo sa atin, sabi niya dito, hindi nyo nakakailanganin turuan pa kayo ng iba, ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Amen? Alam niyo, namamangha ako sa kanilang relasyon na meron sila sa Panginoon, sa kanilang karanasan, ang kanilang pagpakumbaba at pagpapahalaga ng pagpasakop 100% sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. Muli, kung bigyan natin ng common sense na naman, di ba? Tinuturuan tayo ng Panginoon, pero tayo ay binigyan din ng kami Panginoon ng common sense na makakatulong sa bawat sa atin. Yung makaroon tayo ng harapin natin yung katotohanan, yung reality. Masasabi natin, kaya pala sila ay nagtagumpay sapagkat sila po ay nanatili kay Kristo. Di ba? At nagpatulog talaga sila sa Panginoon. Nagpasakop sila 100%. At tama lang naman na sundin natin din o gayahin natin sila sapagkat sabi nga sa aklat ng unang Korinto chapter 1
chapter 2, verse 11 to 12. Wala naman talaga nakakaalam sa mga inisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Di ba? Kayo, ngayon, sino nakakaalam ng iniisip nyo? Kayo din lang, di ba? Masasabi ko ba, ay, si ano ngayon? Si Sister, halimbawa, si Sister Neng, iniisip niya ngayon, mamumunga ng bayabas yung mangga niya. Hindi natin nababasa yun, pero alam niya kung anong iniisip niya. Ganon din sa ating Panginoon. Lalo na, hindi ba sinasabi, ang pamaraan, isip ng Panginoon na hindi katulad natin. May mga bagay na hindi natin siya makuhang maunawaan kasi iba talaga ang kilos ng Panginoon. Pero ito yung sinabi sa verse 12, kaya tinanggap na natin ang Espiritu ng, hindi Espiritu ng sanlibutan, kundi Espiritu mula sa Diyos. Para ano daw ito? Upang maunawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen? So nangangahulugan lamang, ang ibig sabihin nito, kung sakali man mali ang ating unawa patungkol sa kaligtasan, ito ba ay nawawala o hindi nawawala? So tiyak lamang ito ay dahil sa hindi pagpasakop sa turo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kasulatan. Alam niyo, si Jesus din man nagsabi dito sa mga Saduceo at sa mga Pariseo na sila po ay kinikilalang tagapagturo ng kasulatan. Kaya pag may time kayo, sinashortcut ko lang, sinasummarize ko lang yung mga verses. Sabi nga dyan sa aklat ng 1 chapter 5, malinaw na sinasabi dyan, bakit hindi nanatili ang salita ng Diyos sa kanila kasi hindi sila sumampalataya kay Jesus. Hindi ba hindi sila naniniwala na si Jesus yung Kristo? At ito pa yung matindi. Sabi niya, sinasalisip niyo ang kasulatan sa pag-akala, doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan niyan ay nagpapatuo tungkol sa akin. Sabi niya, tungkol sa akin yan. Mula sa Old Testament, lahat pinagsasabi na darating ang Kristo na binabanggit niyan sa madaling salita ay tinutukoy ay siya. Pero ano nangyari? Ngayon ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y makaroon ng buhay. So, ibig sabihin, bagamat sila ay tagapagturo na ng kasulatan, meron silang problema sa kanilang salvation. So, ang ibig sabihin dyan, hindi naman ang ibig sabihin dyan na nawala ang kaligtasan or salvation nila. Hindi na pa talaga sila ligtas. Nakuha natin yan. Kahit tagapagturo sila ng salita, mga Saduceo, Pariseo, subalit, hindi na masasabi natin, hindi natin pwede gagamitin yan ay sasabihin na nawawala talaga ang kaligtasan. Pero yan ay nagpapatunay, sila talaga hindi pa ligtas dahil tinanggihan nila si Jesus na siyang Kristo at hindi sila naniniwala sa Kanya. Kaya sa sobrang pag-aaral nila, napuno lamang sila ng head knowledge. Kaya minsan nakakanong sila, yung tinanong nila yung Panginoon, sabi nila kay Jesus, itong babae ito, yung kapatid, yung asawa niya namatay, naging asawa na naman niya yung kapatid na isa hanggang pito. Sino ang maging asawa nila? Yung mga galing klaseng tanong na nahalata mo, tagapagturo sila, subalit ang mga katanungan nila walang sense. Kaya anong sagot ni Jesus sa kanila? Ano sabi dyan? Mali kayo. Dahil ano daw? Hindi nyo naunawaan ang mga kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang sagot ni Jesus sa kanila sa Matthew 22 verse 29. So, sa totoo lang, prangkahin ko po kayo. Kung ikaw, o kahit sila nanonood sa atin live, ay isang ka sa naniniwala na maaaring mawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya. Ang ibig sabihin lang ito, hindi mo naintindihan kung ano ang salvation. Okay? Kaya pag-usapan natin ito, baka ito ay marahil, isa rin sa atin ang dahilan kung bakit wala kang lakas ng loob or ikinahiya or natatakot ka i-share ang gospel kasi ikaw din sa sarili mo, hindi pa rin malinaw para sa iyo patungkol sa kaligtasan. Mahalaga po ito, lalo na ito ay greatest
commission or utos ng Panginoon Jesus sa atin dahil hindi niya nais na may mapapahamak, sabi sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 9. Hindi nais ng Panginoon may mapahamak, kundi ang lahat ay nakapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Okay, so ibig sabihin meron tayong trabaho. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Ito po ay commission, utos na ihayag natin ang gospel. At hindi lang niya tayo tinawag para i-preach lamang ang nais niya, ihayag natin ito bilang saksi. Ibig sabihin, meron kang patotoo. Tumayo ka dahil gusto mo talaga patunayan. Natotoo talaga ang pinapaniwalaan mo itong Jesus na pinapaniwalaan mo. Siya talaga yung Kristo, siya talaga yung Panginoon. At syempre, para maging saksi, gamitin na naman natin yung common sense natin. Diba? Para maging saksi tayo, kailangan sigurado tayo kung ano man pinapatotoo natin. Tama? Kailangan nasaksihan mo talaga ang sitwasyon or naranasan mo ito talaga sa iyong buhay. Damang-dama mo sa puso mo, sa espiritu mo, sa sarili mo, na mahalaga talaga ang kaligtasan ng kaluluwa. At sigurado nga na, ligtas ka na. Yan ang pinakauna. Dahil kahit noong nakaraan, hindi mo naiwasan, nagkasala ka. O, sino dito nagkasala? Kapag hindi nyo itaas yung kamay nyo, yun na yung kasalanan nyo. Nagkakamali, nagkakasala na rin tayo, di ba? Kasi pag hindi mo itaas yung kamay mo. Subalit, sa kabila ng lahat, damang-dama mo. Hindi ka iniwan ni Lord, nandyan siya. Dama mo pa rin ang yakap niya. Amen! Hallelujah! So naunawaan mo na ngayon, natotoo pala. Meron ka ng katotoo, masabi mo talaga. Alam mo, hindi ko naman sinadya yung pagkakamali ko, pero nang kamali, nagkasala pa rin ako. Walang maliit, walang hindi totoo may puti, hindi totoo may itim, pula, anong kulay ng kasalanan ba? Kasalanan. Malay ito, malaki man, ay kasalanan. Kaya, pero naranasan mo yung habag ng Diyos, yung mercy ng Panginoon sa iyo, naranasan mo pa rin yung yakap niya sa iyo sa kabilang ng lahat, naranasan mo talaga ang kanyang katapatan. So naunawaan mo na ngayon, unting-unti kahit sa sitwasyon na baksak ka, sa mga pagsubok hindi mo nalampasan, naranasan mo ang Panginoon. Kaya, nagsimula ka na hindi natakot. Hindi mo na rin kinahiya isigaw ang gospel ni Kristo, ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil naranasan mo na ito sa iyong buhay na totoo ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Amen? So dito naman, dagdagan natin ng common sense. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng produkto, tapos pagbabago ang statement mo, at wala kang tiwala sa ibinebenta mo, at hindi nakikita sa iyo ang katibayan na okay talaga yung binibenta mo, sigurado ako mabibigo ka at hindi ka magtatagumpay. Tama? Halimbawa, nagbebenta ka ng shampoo at yung shampoo mo sabi mo, napapatubo. Pati natulog sa akin si Brother Rafi, kaya si Brother Pogi. So, halimbawa, yung shampoo mo, ibinibenta mo, sabi mo sa kanya, ito nagpapatubo ng buhok. Pero ikaw, isa na lang yung buhok sa ulo mo. So, sa palagay mo, bibili kaya sila? So, sabi nila sa'yo, pangparagas ng buhok yan, di pangpatubo. So, ganun din. Paano mo ihayag, sabihin mo sa tao tungkol sa kaligtasan, subalit ikaw sa sarili mo, hindi ka pa rin sigurado, tiyak na ikaw ligtas na. Diba? Kaya minsan pinahihintulot na talaga ng Panginoon ang ating pagkakamali. Sapagkat doon natin nararanasan si Kristo sa buhay natin at tinutulungan niya tayong bumangon. Tama po ba?
Paano mo masasabi na siya ay healer kung di ka dumaan ng sakit? Paano mo masasabi na siya ay tinulungan ka niya sa kabila ng lahat ng iyong pagkukulang kapag hindi mo naranasan ang kanyang kapatawaran? Paano mo maihayag ang pag-ibig ng Diyos kung hindi mo naranasan ang kanyang pag-ibig? Diba? Lalo, paano kang maging saksi? Sa totoo lang po, marami pa hanggang ngayon naniniwala na ligtas na sila dahil sa biyaya ng Diyos. Subalit sa kanilang pagpapahayag, dami na lang utos. Gawin mo ito para matiyak ang iyong kaligtasan. Yung okay lang yan kapag ina-encourage ka, pero yung parang gawin sa'yo, idemanda ka na kailangan mo talaga gawin ito. Tulad ng kailangan, hindi na tayo pwedeng gumawa ng kahit konting kasalanan. White lies na lang, pwede. Huwag na yun. Lagi tayo dapat sa simbahan. Kapag hindi ka mag-tithes, naku, hindi ka maliligtas. So, ganitong klaseng pagtuturo ay nailagay sa walang kabuluhan ang natapos ni Jesus. Sangayon po ba tayo doon? So, hindi rin kong ibig sabihin na masama yung ayaw mo nang gumawa ng pagkakamali o kasalanan at gusto mo rin lagi magpunta sa church. Yun naman kasi dapat ang ating nagagawa. Pero maging mali ito kung gagawin mo ang lahat ng kabutihan na ito para maging ganap ang iyong kaligtasan o para hindi mawawala ang iyong kaligtasan. Dapat ang pag-iwas natin sa paggawa ng kasalanan at nais natin lagi na pupunta sa church ay natural na bunga na gagawa natin ito dahil sa biyaya ng Diyos at bilang patunay na tayo ay tunay na ligtas na. Hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo, kasama na natin siya, kaya makalangit na ang bagay ninais natin gawin. Ang common sense na naman tayo. Hindi po dati, hindi naman tayo ganon. Tama po ba? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Pero ngayon, natural na lamang. Yan ang gusto natin gawin. At kalooban natin, sa loob-kalooban natin, ayaw na natin balikan ang dating masamang gawain. Tama po ba? Nakaroon tayo ng natural pagbabago sa sitwasyon. Kung dati makakasala ka, wala kang pakialam. Wala lang sa iyo yun. Pero ngayon, hindi na palagay ang iyong kalooban. Meron ka ng kapangyarihan ng biyaya, unti-unti mo nakakayanan talikuran ang dati mo masamang gawain at nasusunod mo na ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, lahat ito ay bunga na patunay na ikaw ay ligtas naman. Ang tanong, bakit? Anong nangyari? Kailan ba nangyari ang pagbabago na ito at paano nangyari? Nagsimula ito dahil noong na-start na tinanggap mo si Jesus at na-born again ka. Ibig sabihin nito, isa ka lang bagong nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao. Kaya sinasabi sa Pangalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya kung ganon, ang salvation is an identity. Isa na tayong bagong nilalang. Itong pagkatao natin. Hindi na tayong lahi ni Adan, kundi lahi na tayo ni Kristo. Kaya taglay na natin ang isip ni Kristo. Nandiyan na siya sa atin. Hindi na tayo nabubuhay, kundi si Kristo na. Dahil tinubos na tayo ni Kristo mula sa kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo, kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Tinalo na ni Jesus sa Satanas, ang kasalanan, kamatayan, at tinanggap na niya tayo bilang anak. Ibig sabihin, kasama na natin ang Diyos, at dahil anak na tayo ng Diyos, ano ibig sabihin mo? Ligtas na tayo. Amen? Amen?
Ligtas na tayo. At dahil ligtas na tayo, ito po yung katiyakan na hindi mawawala ang ating kaligtasan. Sabi sa unang 1, chapter 3, dalawa yan babasahin natin. Pero kunin lang natin yung pinaka. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit tao? Anong sikreto? Dahil sumusunod ka. Gano'n ba? Ito yung sekreto, sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos at dahil ang Diyos ang Ama nila. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magpatuloy sa pagkakasala. Mga kapatid, magkakamali tayo. Tayo nga sa Apostol Pablo, tatlong beses niya dinadalang hindi naalis. Kasi oras na tayo, hindi na magkakamali, maging palalo tayo. Hindi tayo magpasakop at mapanghusga tayo sa iba. Sabi nga sa unang 1, chapter 5, verse 18, na bakit hindi tayo nagpapatuloy sa pagkasala? Anong dahilan? Sapagkat ano daw? Iniingatan tayo ng Diyos. Sapagkat anak tayo ng Diyos at hindi na maaari tayong galawin ng diablo. Kaya bakit ka mag-alala tungkol sa nawawalan ng kasalanan? Kung alam mo, ikaw ay tunay na ligtas na, ibig sabihin, ang Espiritu nandyan sa iyo, ang Espiritu ni Kristo, ang binhi mula sa Diyos, ang pinakadakila kaysa sa sinuman. At ibig sabihin nito, ang dating Espiritu na dating patay dahil sa kasalanan, sa mata ng Diyos ay banal na tayo dahil sa banal na dugo ni Kristo Jesus. Napatawad na tayo at hindi niya ito inalam, hindi kinalimutan na niya. Amen? Ang hirap mabuhay dito sa sanlibutan. Kung nabubuhay ka, tapos iniisip ko na lagi, guilty na guilty ka, hindi ka pinatawad ng Panginoon, hindi mo masumbungan ang tunay na kalayaan at hindi ka maaaring maging masaya. Kaya kung ikaw ay totoong naniniwala na ikaw ay ligtas na dahil may pananampalataya ka kay Jesus, subalit naniniwala ka ang kaligtasan ay nawala, ibig sabihin nito ang pananampalataya mo ay hindi ayon sa sinasabi sa Biblia. Tandaan ko natin mga kapatid, ang salvation ay identity ng buhay natin. Ibig sabihin, anak ka na ng Diyos, nandiyan na si Kristo sa iyo. Kasi ang ibig sabihin nun, alam mo na ligtas ka na, pero para sa iyo, iniisip mo, nagkamali ka kanina, tapos iniisip mo, ay, ako, wala ang kaligtasan ko dito. Wala ka sa tamang pahayag pagdating sa kaligtasan. Nailagay mo sa walang kabuluhan ang ginawa ni Kristo. Tinanggihan mo ang halaga ng natapos ni Jesus. Ang sakripisyo at ang kanyang banal na dugo, ang kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay. Lahat ng ginawa niya ay napawalang saysay lamang. Sapagkat para sa iyo, may ibang dahilan pa para maging ganap ang kaligtasan natin. Bigyan natin ng common sense ulit. Ano ngayon sa palagay mo? Ano sa palagay natin ang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo? Ano ang kabuluhan ng 7 mana na huling salita niya, ibinigkas niya sa krus? Iningkotan ko kayo. Nanoin ka ba ito galing 7 mana? Bala mo na eh! Intindihan mo na eh! Masabi. May practice ko na mo. Matagal ang pambangan kayo. Kaya niyo po ang inyam. So bakit pa niya tayo iniligtas? Ang buri kong sabihin kayo. Bakit pa niya tayo iniligtas? Tapos sa batang huli, tayo rin pala ang magtrabaho para sa ating ganap na kaligtasan. Walang common sense, no? Diba? Kaya bigyan natin ng common sense. Asahan ang pag-ibig ng Diyos sa ating pag ganito ang kondisyon. Pagkatapos niya tayo ligtas, tapos inaasahan niya sa atin,
Tayo ang kumilos. Gawin natin dapat para matunayan sa Kanya na tayo ay ligtas at karapat-dapat tayo sa Kanyang kaharian. Di ba? Napaka-unfair naman kung gano'n ang ating pananaw. Paano yung katabi niya sa krus, isang kriminal? Hindi man niya sinabihan, patunayan mo na sa akin, makarapat-dapat ka. Nakalagang ikaw nagbago. Napaka-unfair naman para sa atin, di ba? Eh kung sana, tinanggap natin siya, ginawa na niya tayo. Para wala na tayong, kasi di ba gusto niya tayo maligtas, di ba? Tama mo ba? Pero nandito pa tayo. Dahil hindi lang tayo gusto iligtas ng Panginoon. Marami pang hindi nakakilala, nakakaalam sa katotohanan na kailangan nila. Kahit nasa loob sila ng church hanggang ngayon, nandun pa rin sila, parang sila may mga ligaw tupa. Dahil hindi nila naunawaan ang kadakilaan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos para sa ating kaligtasan. So isang katibayan lang ang binigay sa akin bilang tanda o patunay na tayo ay totoong ligtas na. Ibig sabihin, Emmanuel is with us. Amen. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga hindi niya pinaalis ang mga disipulo niya at humayo hanggang hindi sila nabautismuhan ng Espiritu Santo. Hindi ba bago dumating ang Holy Spirit sa kanila sa Pentecost? Hindi man sila stable, di ba? Hindi sila matatag sa kanilang faith, sa kanilang pananampalataya. Pinalikuhan pa kanila si Jesus dahil sa takot. Subalit dumating ang katiyakan ng kanilang kaligtasan, naranasan nila simula nangyari sa Pentecost kung dumating, napuspos sila ng Espiritu Santo sa Gawa chapter 2 verse 4 at magsimula silang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Banal na Espiritu. Amen? Totoo ba yun? Kaya sila talaga, sabi ko ito talagang mga ito ang tutukan ko. Kasi sila talaga yung tunay na ligtas. So meron tayong mga babasahin talata sa Biblia tungkol sa Espiritu Santo bilang patunay ng ganap na kaligtasan sa kanilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Na ito yung patunay na hindi na mawawala ang ating kaligtasan. Okay? Yan ang patat dapat na meron tayo. Sa Efeso, sinasabi, ano sinabi sa verse 13? Ito sa pamamagitan ni Kristo, dahil narinig natin ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya sumampalataya tayo sa Kanya. Tapos, ang ginawa niya, nung tinanggap natin, sumampalataya sa Kanya, ano binigay niya sa atin? Binigay niya sa atin ang Espiritu Santo bilang ng pagkahirang sa atin, sa inyo. Di ba? So yung Holy Spirit, ang tatag ng bawat sa atin, nagpapatunay na tayo ay ganap na ligtas na. Ito yung katibayan na makakamit natin lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Tama po ba? At gayon ay pupuri natin ang kanyang kalwalatian. Yung naumpisa niya sa atin, huwag kayo mag-aalala. Kapag ikaw ay tunay na ligtas na, tatapusin niya yan. Sa ayaw at sa gusto mo, mabubuhay ka talaga sa katotohanan. Magkakamali ka, pero makikita mo sa sarili mo, alam mo, kapag sa ang Panginoon ang iyong pastor, hihilain ka niya. Hihilain ka niya, ituwid niya yung landas. Maranasan niyo yan. Kapag hindi sasabihin niyo sa akin, hindi niyo naranasan yan. Tanggapin niyo talagang totoong ebanghelyo para maranasan yan. Sapagkat ako maraming beses ko naranasan. Ilang beses ako nagkamali, ilang beses ako nagkulang, pero never ako iniwanan ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya sabi nga, yung pagbabasahin natin, kaya naging sa unang 1, chapter 4, verse 13, nalalaman natin na natili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Paano natin nalaman? Sapagkat pinakalooban niya tayo ng Espiritu. Hindi ba araw-araw meron tayong pinagdaan ng tukso at pagsubok at kadalasan nagkakamali pa rin tayo?
Sabi ko nga, sa kabila ng pagkakamil at pagkulang, nandyan si Lord. Ang Espiritu niya nanatili sa atin at hindi tayo iniiwan. Si Lord nanatili siyang tapat kahit tayo ay hindi. So malalim ang naging karanasan ng early church believer. Kaya hayag talaga sa kanilang buhay na sila ay naligtas. Nagpasado talaga sila 100%. Sabi nga sa unang Korinto, chapter 1, verse 21 to 22. Ano daw nagpapatibay sa atin? Sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pagkikagisa kay Kristo, okay? At sinabi na naman dyan sa verse 22, nilagyan niya tayo ng kami ng kanyang taga. Amen? Ang Espiritu, bilang patunay, natutuparin niya ang kanyang pangako. So, totoo nga. Nailagay niya ang banal na Espiritu sa atin para tatapusin niya ang umpisa niya sa atin. At nang dahil sa banal na Espiritu, ngayon, unti-unti man, pero tuloy-tuloy ang ating pagbabago. Amen? Pero kung naranasan mo sa sarili mo, kapatid, tapos mo na nagtanggap si Jesus sa iyong buhay, lalo kang lumala sa sitwasyon, baka ikaw ay napatpat doon sa isang sitwasyon na nalihins ka, tinanggap mo ang Panginoon, pero hindi na share sa iyo ang gospel. Hindi mo na unawaan. Hindi buo ang iyong pananaw, pagkakilala. Binigyan ng Panginoon Jesus ang halimbawa. Umalis yung masamang spirito, gumala at bumalik na kita ay malinis. Malinis hindi dahil nabuhay na sa kabanalan. Malinis dahil wala na ang masamang spirito, pero hindi naman naisuko ang buhay at naging anak ng Diyos. Kaya bumalik ang masamang spirito at gumala ang sitwasyon ng tao yun. Pero hindi mangyayari sa mga tunay na nanampalataya at tumanggap na kay Kristo. Kasi meron tayong katibayan, kasama na natin ang banal na Espiritu. Yan ang pakal ng kaligtasan natin ay ganun at hindi na mawawala. Hindi yung sinasabi nila, gawin mo ito, gawin mo yun. Hindi. Ang gagawin ng Panginoon sa atin, yun ang katibayan kung bakit ganap ang ating kaligtasan. Praise God, malagpakan na natin ito. Tingnan yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 9. Ano sabi dyan? Kung ating bigyan ng explanation yung Romans chapter 8 verse 9, ang tunay na ligtas na sa kanya ng Espiritu Santo, kaya kaya na niya mamuhay sa Espiritu at hindi na makalaman na buhay. So malinaw na katibayan, ang tunay na ligtas na tayo ay talaga nandyan na sa atin ang Espiritu ni Kristo. Sapagkat sabi dyan, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao niya. So kung wala ang Espiritu ni Kristo sa atin, imposible tayo magbago. Kasi kung kaya natin magbago, wala ang Espiritu niya sa atin, hindi na niya inalay ang buhay niya. The mere fact, inalay niya ang buhay niya para papasok yung Espiritu niya sa atin at doon tayo magbago. Maging lahi tayo ni Kristo, wala na yung lahi ni Nakaan. Nakukuha ko ba natin yun? Kaya sabi sa verse 16, ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ano kasi ang kalagayan ng anak ng Diyos? Hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala dahil nandyan ang binhi, dahil anak tayo ng Diyos. Tutulungan at hindi tayo pabayaan ng Panginoon na tayo ay mapahamak muli. Dahil alam niya, sinagip niya tayo dahil tayo ay napahamak at nandyan na tayo sa Kanya. Alangan naman, common sense, bitawan ka niya para magpahamak ka. Ganon ba ang Diyos na sinasamba natin? Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na mahal sa atin. Niyakap tayo nung tayo ay basahan. Walang may gusto sa atin, pero siya
mahal na mahal niya tayo, tinanggap niya tayo kung sino tayo. Inalay ng Diyos pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin nung tayo makasalanan pa. Si Kristo namatay para sa atin. So ang Holy Spirit, ang Espiritu ni Kristo na sa atin ay matibay na katibayan ng ating kaligtasan. Hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Anong ibig sabihin ng kapag hindi na tayo hiwalay sa Diyos? Ibig sabihin tayo ay ligtas na. At kailanman, hindi na mawawala ang kaligtasan natin. Ang kailangan lang natin ngayon, tiyakin na tayo ay bahagi sa tunay na isang mananampalataya. Huwag po natin gawing sapat na basihan dahil ng altar call tayo. Kailangan tingnan natin ang ating sarili. Ilang ano na ba? Kung masyado ka nang matagal, pero ikaw pa rin yung dati na ikaw pa rin gano'n. Walang nangyayari, hindi ka namumunga. So, kailangan mo nang sumumbuli sa Panginoon. Lord, ano bang kulang sa akin? Baka hindi ko natanggap ko Panginoon. Di ba sinabi naman ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa kanyang Panginoon papasok sa kariyan ng langit. Dahil merong o hindi totoo na ebanghelyo. So it's okay. Kapag nasyasan mo yung sarili mo ngayon, hindi ka inusgahan, hindi ka hinatulan ng Panginoon. Mapalad ka dahil nakawagan ang iyong pusin at maaari pang maiayos habang may buhay ay may ikala ko may utang. May pag-asa. Diba? So, uli, tingnan natin ang ating sarili. Namumunga ba tayo? Okay lang kahit unti-unti. Subalit tayo ay patuloy, nararanasan, binabago at hinuhubog tayo ni Lord bilang isang bagong nilalang at bilang anak niya. Lalo na, nangako pa naman sa atin ang Panginoong Jesus. Siya mismo nangako nito Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pabayaan, kundi sasama niya tayo at wala nang pwedeng magpahiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kaya meron tayong katiyakan, tatapusin niya ang lahat na inumpisa niya sa atin. Sapagkat ganap ng ating kaligtasan, dahil natupad na sa buhay natin ang propesya sa aklat ng Ezekiel, hindi ito nangyari na ito sa atin. Kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, nangyari na ito sa iyo. Ganito na yung kalagayan. Meron ka ng bagong puso at meron ka ng bagong spirito. Ang masuwayin mong puso ay ginawa na niya masunurin. Dumaan ka na ng surgery. Diba? Spiritual surgery. Inalis na ni Lord yung pagkakasaway mo. Kasi lahi ka ni Adan. Kaya natural. Kaya sabi nga ni Haring David sa sinungkutunan pa lang tayo ng ating ina, itinuring na tayo ng kasalanan. Yan ang naging nature natin. Dahil sa kanilang pagkakamali. Kaya kailangan natin maborn again. At kailangan natin ng bagong puso at bagong spirito para makaroon tayo ng bagong pagkatao. At yun yung salvation. New identity natin. Tayo ay anak ng Diyos. Yan ang tunay na kaligtasan. Kasi sabi niya sa verse 27, hindi lang niya tayo binigyan ng bagong puso, binigyan pa niya tayo ng bagong spirito, at higit sa lahat, iniligay niya sa atin ang kanyang spirito para sa ano daw? Upang makakalakad kayo ayon sa ating mga tuntunin at masunod niyo mabuti ang ating mga utos. So, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yan ngayon, nag-church ka, excited ka lagi sa pag-church, sa pag-prayer meeting, hindi mo ginagawa yan para maligtas ka. Pero bunga yan, na tunay nga, nandyan na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya mo na magpinti, di ba? Kahit anong sitwasyon na pagdadaanan mo, dati mainit yung ulo mo, ngayon hindi na, nabawasan na. Di ba? Natanggal na. So ano kayo masasabi natin itong patugon dito? Matatakot pa ba tayo?
Nangyari na yan, naganap na sa atin, matatato pa ba tayo, mawawala tayo ng ating kaligtasan? Natatakot ba tayo? Siyempre, hindi na. Diba? Common sense naman. Diba? Hindi tiyak na tayo dahil naranasan natin ang unti-unti man tayo nagbabago, subalit tuloy-tuloy. Naranasan natin, binabago tayo ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. Sino dito may mga anak? O gusto niyo ba yung mga anak niyo gumagawa ng kasamaan? Wala! Diba? Gusto niyo yung anak niyo lahat ay mapabuti. Kailangan na ang Diyos ano? Kaya niyo ba? Maipapo niyo yung sarili niyo sa cross, sa puno. Basta magbago lang yung anak niyo. Hindi yan, gagawin niyo yung anak niyo, yung papako niyo. Hindi nga. Diyos lang may kakayahan mo. Diba? Kaya pinatunayan niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya tandaan po natin ito. Kapag mali ang unawa natin patungkol sa salvation ng kaligtasan, hindi natin ganap maranasan ang tunay na kalayaan na binigay na sa atin ng Panginoon nang dahil sa dakilan niyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa akin, magkalang tayo! Sapagkat ang pangalan natin ay nakasulat sa langit! Hallelujah! Praise God! Hindi na magmumura ang pangalan natin nakatalanan sa sulat ng Panginoon sa aklat niya. Amen. Dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin, dahil tunay tayo nanampalataya sa tunay na Jesus na siyang tunay na Kristo ang Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Kaya tayo po ay tumayo. At huwag natin ihayag ang tunay na identity natin dahil sa natapos ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Ito yung tunay na ligtas na. Ito yung tunay na ligtas na dahil tayo ay sa ating pag-ibag-isang naniwala sa natapos ng ating Panginoong Jesus. So ilagay po natin yung sa inyong puso at sabay-sabay po tayo i-declare ito. Na may pasasalamat sa Panginoon. Kasi naganap ito lahat sa atin. Tayo ngayon ay ligtas na. Salvation is an identity. Ligtas na tayo. Alam na natin kung sino tayo, ano ang relasyon natin sa Diyos, kilala na natin ang ating Panginoon. Na walang kondisyon ng pagmamahal niya sa atin. Tama po ba? Yes. Praise God. So let's begin with Psalm 139. I am fearfully and wonderfully made, and God's works are so wonderful in me. I am a new creation of Christ. All things have passed away. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. I'm strong and courageous, and God is with me wherever I may go. God has plans to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me, I will never be shaken. I am more than conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus, because I am a child of God. And I have the authority and the power to trample on serpents, scorpions, and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name, amen.
Hallelujah, Jesus. Sa'yo namin binabalik ang papuri, pagsamba. Hayaan mo, Lord, sampahin mo ulit yung kapa namin, Panginoon. Yaya mo yung mga worshiper. Let us worship the Lord our God. Let us honor Him. Let us give Him thanks. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos. Sa oras mo na ito ating i-declare ang kabutihan ng Diyos. Let us speak the name of our Lord Jesus Christ over our family, over our problems, over our anxiety, over our depressions, over our struggles. Let us speak the name of the Lord Jesus Christ, and we will experience the power like never before. We will experience the goodness of Jesus like never before. Kaya sa lahat ng ating mga puso, let us experience the goodness of the Lord in our minds and in our hearts. Let us speak the name of the Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus.
Hayaan mo, O Diyos, na manatili sa aming mga puso ang pangalan mo, Lord. At salamat, O Diyos, na ang aming mga pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay, O Diyos. Because you did it already, Panginoon, dahil sa buhay mo na ibinigay mo, Lord. Para kami ay maligtas, O Diyos. Sinakripisyo mo ang buhay mo, Lord, dahil sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, na ang bawat salita mo, Lord, ay manatili sa aming mga puso, Panginoon. Ang aming narinig, Panginoon, O Diyos, na hindi lamang manatili sa aming mga puso at kaisipan, kung hindi ito'y aming ipagsigawan, O Lord, kung gaano ka kabuti. Ipagsigawan sa aming mga kaibigan, kamag-anak at kakilala, O Lord, ang kabutihan mo, Lord. Help us, O God, to share the good news of salvation, O Lord, because you have saved us, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na may bigay namin ito, Lord, at may impart at may share sa aming mga mahal sa buhay mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo, Lord. Hayaan mo na sa buhay namin ang bawat salita mo, O God. Salamat, O Diyos. At patuloy mong bigyan ang bawat isa, Panginoon, ng kagalakan. Kagalakan na magbigay sa iyo ng papuri, kagalakan na may balik muli dito sa susunod na linggo, Lord. Dahil muli ka namin makakapiling at mararanasan yung presensya sa aming mga buhay, O Diyos. Bigyan mo kami ng pusong tapat, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Pusong, Panginoon, na meron ka pa kung babaan, Panginoon. Lord, wala po kami may pagmamalaki sa iyo, God. You have done all the things, Panginoon. Ginawa mo na at wala na kami kailangan gawin, O Diyos. Ang kailangan lang namin gawin ay sumampalataya, Panginoon, at sumunod, O Diyos. Maging obedient sa iyong mga utos, O Lord. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo na tanggapin ang bawat isa, Panginoon, ng iyong pagpapala. Pagpapala ng kalakasan, pagpapala ng kagalingan, pagpapala ng breakthrough, financial breakthrough, and spiritual breakthrough. Sa bawat isa ng mga anak mo, Diyos. And all everybody, let's speak the name of Jesus over our lives and over our lives. I just want to speak the name of Jesus. And over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus in the dark.
joining. Thank you also, Zenaida. Thank you. Otan, Rosa. Oh, God is good. God is good. Thank you for joining us. Thank you, everyone. God bless. God bless us.